Sa ibang balita, dati nang nadawit sa ilang kontrobersiya ang isa sa mga contractor ng flood control projects ayon sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research. Ilang kilalang personalidad naman ang iniuugnay sa iba pang contractor, kabilang si Senate President Cheese Escudero na pumalag sa anyay malisyosong pagdawit sa kanya. Balitang hatid ni Maki Pulido. 15 kontraktor ang binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng 100 bilyong pisong halaga ng flood control projects o 20% ng kabuuang pondo para rito. Sa 15 yan, base sa datos mula sa Malacanang, pinakamalaking halaga ng mga proyekto ang nakuha ng SunWest Incorporated. Para yan sa 78 flood control projects na nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyong piso. Base sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, dati nang naugnay sa ilang kontrobersya ang SunWest Incorporated. 2012 nang sitahin ng COA ang isa sa kanilang mga proyekto. Lumabas kasi na bitin ng higit 2,000 square meters ang lapad ng kalsadang kanilang ginawa, kontra sa nireport nitong accomplishment sa DPWH. Napuna rin sila noon ng Senado. Bakit daw isang construction company ang supplier ng PSDBM para sa Protective Personnel Equipment o PPE noong 2020 at 2021 sa kasagsagan ng pandemya? SunWest Construction and Development Corporation o SCDC pa ang pangalan nila noong mga panahong yon. Lumabas din ang pangalan ng SCDC bilang supplier ng umano'y overpriced at outdated na laptop sa DepEd sa 2022 audit ng COA sa PSDBM. Dating incorporator ng SunWest pero nag-divest na umano si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Sinusubukan pa namin kunin ang kanyang pahayag. Mahigit 9 na bilyong piso naman ang nakuha ng Legacy Construction Corporation para sa 132 projects. Pinakamarami ito sa listahan. Pinuntahan namin sa Pasig City ang nakuha naming office address nito, pero sinabi ng security guard na lumipat na ang Legacy bago mag-COVID pandemic noong 2020. Mahigit 7 bilyong piso naman ang nakuhang proyekto ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Pareho ang office address ng Alpha and Omega sa St. Timothy Construction Corporation na na-awarda naman ng mahigit 7 bilyong pisong flood control project. Pero sa labas ng office address ng dalawa, St. Gerard Construction ang nakalagay na pangalan. Sa pinakahuling general information sheet ng Alpha and Omega, si Sara Diskaya ang nakalagay na presidente. Nito lang nagdaang eleksyon, nakalaban siya ni Pasig City Mayor Vico Soto sa pagkaalkalde ng lungsod. Nang makapanayam noon ng GMA Integrated News ang asawa ni Sara na si Pacifico Diskaya, sinabi niyang dati silang shareholder ng St. Timothy pero nag-divest na raw sila rito. Nangupahan din daw dati sa kanilang building ang St. Timothy pero umalis na ito. Ang St. Timothy ang nag-pull out na venture partner ng Miro Systems para sa 2025 automated elections. Sinusubukan pa naming hingin ang kanilang mga pahayag. Halos 8 bilyong piso naman ang na-award sa EGB Construction Corporation. Git ng kumpanya, quadruple A status ang kanilang construction company dahil may integridad ang kanilang kumpanya. Maayos po ang aming trabaho, tumutupad po kami sa lahat ng plans and specification. Nasa listahan din ng Centerways Construction and Development Inc. na nakakuha ng mahigit 5 bilyong pisong halaga ng flood control projects. Inamin ni Senate President Cheese Escudero na kaibigan niya ang presidente nitong si Lawrence Lubiano, pero inalmahan niya ang isinama sa isang news report na si Lubiano ang pinakamalaking donor ni Escudero noong 2022 elections. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula't mula pa, nung hindi pa iso to. At tubong sorsogon talaga siya. Bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama, yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. For the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan. Pagdidiin pa ni Escudero, 1% lang ng 550 billion pesos na halaga ng flood control projects ang nakuha ng Centerways Construction. Bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor, aktual na may-ari nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno? Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Lubiano at ng Centerways Construction.
Tingin ni Escudero, bahagi ito ng umano'y demolition job sa kanya ng mga nagtutulak sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at taga-kamara umano ang nasa likod nito. Tila nagkakatotoo na yun. Sinabi ko nitong mga nagdaang linggo na mayroong demolition PR job na nakatuon laban sa akin. At tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Sagot ni House Deputy Speaker Antipolo Representative Ronaldo Puno, Yung demolition job, siguro bangitin niya kung sino specifically para magkaayos-ayos na sila. Masama yung pagka-blanket na sinisiraan ako dito sa Kongreso. Lahat kami tinatamaan. Kaibigan ko si Senator Chis Pati ba ako nadamay na naman dyan sa akusasyon na yun. hinihinga namin ng pahayag si House Speaker Martin Romualdez. Pinasisilip na ng Pangulo ang tinawag niyang disturbing na pagkaka-corner ng ilang kumpanya sa mga proyekto. Ang DPWH-NCR kumpiyansa raw na walang sabit ang kanilang flood control projects. Malaki yung improvement kasi although nagbaha sa ibang areas, mabilis yung pagbaba niya. May mga areas din naman po na dating binabaha na ngayon hindi na. Ayon kay Roland Simbula ng Center for People Empowerment in Governance o CENPEG, paborito anyang gatasan ang mga flood control project. Mahirap kasing i-monitor ito kasi precisely because they are not so visible. We can only test their effectiveness and efficiency or what is deficient about them when the flood is already there. Bagaman walang inihahalimbawa kabilang anya sa ginagawa ng iba ang pagbibigay ng campaign fund. They invest in politicians, tapos yung politicians are expected to provide them with the contracts that they want to corner. Si DPWH Secretary Manny Bonoan aminadong may hamon sa pagberipika ng mga ipinatutupad na proyekto. Well, we're doing our best actually to monitor, but once again, the challenge is actually to verify them actually in the field. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ni House Spokesperson Attorney Princess Abante na may kinalaman ng Kamara sa sinasabi ni Senate President Chis Escudero na anyay demolition job laban sa kanya. Kami na naman po ba? Kami na naman po, House na naman po. Siguro maganda mapangalanan po kung sino yung tinutukoy niya kasi napakarami po members ng House. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi ni Abante na mahirap sisihin ang buong Kamara. Hindi raw trabaho ng Kamara na magsimula ng away laban kanino man. Sa pagsabi ni Escudero na kabilang ang mga nagtutulak sa impeachment kay Vice President Sara Duterte sa mga nasa likod umano ng anyay demolition job, sagot ni Abante, walang personal na layunin ang mga mambabata sa impeachment kundi pananagutan lamang. Mainit na balita, may wind signals pa rin nakataas sa Batanes dahil po sa bagyong Goryo. Base sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa, signal number 2 pa rin sa bayan ng Itbayat habang signal number 1 naman sa iba pang bayan sa Batanes. Namataan ang mata ng bagyo 160 kilometers hilaga ng Itbayat. Lumakas pa ang bagyong Goryo na ngayon may lakas ng hangin na abot sa 155 kilometers per hour. Samantala, patay ang babaeng empleyado ng isang gadget shop sa Cabuyao, Laguna. Natangay rin ng suspect ang libu-libong halaga ng cash at cellphone. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Nakabulagta at wala ng buhay. Ganyan nadatnan ng kanyang mga katrabaho si alias Jonah sa loob ng isang gadget store sa Barangay Mamatid, Cabuyao, Laguna nitong Lunes ng umaga. Ang 27 anyos na biktima pinagsasaksak ng isang lalaki na nanloob umano sa kanilang tindahan. Ayon sa pulisya, magbubukas pa lang noon ang tindahan nang sumalisi raw ang salarin. Natangay nito ang nasa halos 30 piraso ng cellphone na tinatayang nagkakahalaga ng 92,000 pesos at mahigit 21,000 pesos na cash. Nagkaroon po siya ng tatlong saksak sa kanyang katawan, isa po sa leeg, sa balikat at sa kanyang stomach. Nagawa pa raw makatawag ng biktima sa kanyang manager para ipaalam ang nangyari. Makalipas lang ang ilang minuto, hindi na raw sumasagot sa tawag si alias Jonah ayon sa manager. Rumesponde ang mga otoridad at isinugod pa siya sa ospital. Pero hindi na siya umabot ng buhay. Hindi po agad-agad siyang makikita ng mga dumadaan doon na ibang tao dahil nakasara po ng kalahati ang roll-up door ng tindahan at saka
busy area din po yung lugar na yon, hindi po basta-basta maririnig ang kanyang sigaw. May person of interest na ang pulisya. Isang pribadong CCTV pa ang nakuha nila kung saan makikita ang isang lalaking sakay ng tricycle na umano'y umaaligid sa lugar ilang minuto bago ang krimen. Nakita siya uli sa CCTV na may dala ng eco bag sa sidecar ng tricycle na sinasabing pinaglagyan ng mga cellphone. Na-recover na ng pulisya ang tricycle na pagmamay-ari raw ng kapatid ng person of interest sa kaso. Lumalabas sa investigasyon na mag-iisang linggo pa lang sa kabuyaw ang lalaki at nagpaalam sa kanyang kuya na hihiramin ng tricycle. Sabi naman ng barangay, mag-iisang linggo pa lang din na nagbukas ang gadget store. Wala rin daw silang CCTV doon. Magpa-project po kami ng CCTV po sa lahat po ng exit point po ng aming nasasakupang barangay. Patuloy naman ang follow-up operation ng otoridad para mahuli ang salarin. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Binaril ng riding in tandem ang isang school principal sa harap ng isang paaralan sa Midsayap, Cotabato. Cecil, kumusta yung biktima? Rafi, nagpapagaling na ang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa katawan. Batay sa investigasyon, sakay ng kanyang sasakyan ng biktima nang dumating ang mga salarin at magpaputok. Principal sa Agricultural Elementary School ang biktima. Patuloy ang investigasyon sa motibo ng krimen at paghahanap sa mga sospek. Kinundi na ng Department of Education ang krimen at sinabing hindi lang ito pag-atake sa principal kundi sa pagiging safe zone ng mga paaralan. Nakikipagtulungan na sila sa mga otoridad para sa agarang pag-aresto sa mga sospek. Sinagip ang 5 stranded na tao sa Tumalaong River sa Baungon, Bukidnon. Nakalambitin sa lubid ang babaeng yan habang hinahatak paakyat ng mga residente at otoridad sa barangay Lingating. Naliligo at naglalaba raw ang mga biktima nang biglang tumaas ang lebel ng tubig ng ilog at nalubog ang piraso ng lupa na dinaraanan nila papuntang Pampang. Mabuti na lang at agad tumawag ng tulong ang mga nakasaksi sa insidente. Ligtas at nasa mabuti ng kalagayan ang lahat ng nasagip. Ayon sa Baungon MDRRMO, hindi naman umuulan noon sa ilog pero posibleng may mga pag-ulan daw sa mga kalapit na bundok.